Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Panoorin po natin itong si Senate President Francis Chis Escudero sa kanyang paliwanag tungkol po sa mangyayari dyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Ano ba mangyayari dyan? Yan ba hidiringgin kahit nakabreak ang Senado? Kasi ngayon po ay naka-adjourn po ang Senate at babalik po sila June 2, mga kababayan, 2025. So nakabreak po sila. Ayon po dun sa ilan kay Pimentel, ayon po mismo kay Pimentel, pwede naman daw na dinggin itong impeachment case kay Sara Duterte kahit nakabreak. Pero iba po yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero. So, pakinggan po natin itong kanyang paliwanag para maintindihan po natin at para hindi po tayo chismisan lang ng chismisan. At baka iba umaasa na mabilis ang gagawin itong impeachment. Mukhang malabo po mangyari yon. At talagang maghihintay pa po tayo matapos ng kanilang break. At mukhang talagang sa June 2 na po magsisimula ang pandinig sa impeachment case si Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Chis Escudero. Headed by Glenda Olid. And since the verified impeachment complaint is now in the Senate, there are so many questions. What will happen next? Will there be impeachment trial during the break? So to answer those questions, our guest for today is no other than Senate President Francis Chis Escudero. Hi, sir. Magandang umaga. Good morning. At parang dumami kayo. May mga good morning sa mga guests Kung from kailan COCA. nag-recess, doon kayo dumami? Sir, unang question. Since yung verified impeachment complaint against BP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against BP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yon kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin, o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon.
Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules on Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So doon sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman mahaba. Sir, yung normal
normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil ano na nga, naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct ng impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung nai-submit ng House of Representatives earlier o few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Hindi mo nasa impeachment court. sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa na isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judge man or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo yung gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. Okay, so yan mga kababayan, malinaw na malinaw Hindi po magkakaroon ng pandinig sa impeachment na case ni Sara Duterte ngayon pong break ang Senado. So habang naka-adjourn, wala pong mangyayaring impeachment trial. Mangyayari lang po ito after po ng adjournment. Mangyari po ito sa June 2, 2025. So, yun po, mga kababayan. Kaya yung mga umaasa po na mabilis ang madidesisyonan ito impeachment ni Sara Duterte, wala po, maghihintay po tayo ng ilang buwan pa bago masimulan ito. At maganda yung tanong maganda yung tanong nung isa, sabi niya, kung mas maaga ba na ipasa yung impeachment, na pag-usapan ba to?
o na mapagbigyan sana ng Senado na mapag-usapan, sasagutin na sana ng Chis Escudero Sana mas maaga nga. Pero hindi naman siya nagsalita kasi syempre, kasalanan nito ng House Bakit nga naman kasi kung kailan last day, saka kayo magpapasa ng inyong complaint? Diba? Haba-haba ng panahon, pinatagal ninyo. Kaya itong House of Representatives, hindi sila nagmamadali. Alam niyo kung sino nagmamadali? Yung mga tao. Yung mga tao po ang nagmamadali na gusto agad nilang mabigyan ng desisyon o ma-convict agad si Sara Duterte. Pero hindi po yan mangyayari mga kababayan. Maghintay pa tayo ng ilang buwan at after ng recess, after ng kanilang bakasyon, dyan pa lang po uumpisahan ang pandinig dyan po sa impeachment case ni Sara Duterte. So yan po. Abang-abang lang po tayo mga kababayan. Wala na po tayo magagawa. Late na ipinasa Diba? Huling-huli, biruin mo. Last minute mga kababayan. Magpapasa ka ng ng impeachment complaint. Alas 5. Nag-adjourn sila alas 7. Tama naman si Chis Escudero. Inupuan niya ng ilang buwan yan Tagal-tagal sa inyo. Tapos kayo, gusto nyo aksyonan agad namin yung inyong ipinasa sa amin. Hindi naman ganon. At hindi naman daw papayag si Chis Escudero na ganon. Diba? Tama naman Kaya yun lang mga kababayan, maghihintay tayo ng ilang buwan. At huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Matagal pa naman po ang 2028. Kaya kasi alam niyo mga kababayan, alam ko marami sa inyo talagang gusto ma-impeach si Sara Duterte dahil kapag na-impeach po si Sara Duterte, wala na po siyang karapatan na umupo kahit sa pwesto at hindi na po siya makakatakbo sa 2028 at magiging hanggang pangarap na lang mga kababayan yung kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Kaya wait lang kayo, relax lang mga kababayan. Huwag kayong magmamadali, darating tayo dyan. Okay, so yun malinaw malinaw na po. Kung may mga tanong pa kayo, panoorin nyo po. Ito, napakahaba po itong kanilang kapihan sa Senado. Ito lang, kinuha lang natin yung bandang unang portion na kung saan sinabi niya, wala talagang mangyayaring impeachment proceedings, impeachment trial habang naka-adjourn po ang Senado. Wala po. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito, isa ba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.